Sa susunod na Sunday, which is second Sunday, no, of the month, so itutuloy natin yung ating 7 deadly demons in the human heart, na yun na yung last topic. At pagkatapos noon, bahala na si Batman kung ano mangyayari. So ito muna tayo, dito muna tayo mag-focus sa ating tatalakayin ngayong umaga. So, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay the lake of fire. The lake of fire. So, ano ba to? Ano bang sinasabi ng Biblia dito? Ano bang ibig sabihin nito? So, yun ang ating titingnan ngayong umaga. Bago bago yan, tayo manalangin muna. Lord, salamat po sa pag-ibig ninyo sa amin. At dalangin ko, Lord, na ang bawat isa amin dito na nanonood at nakikinig, maranasan ang pag-ibig mo, hindi lamang sa pagbanggit ng you love us, you love the world. Hindi lamang yun, kundi maging realidad sa amin ito. Yung tunay na pag-ibig mo ay hindi lang namin maranasan, kundi maging bahagi din ng aming buhay at doon din kami mamuhay ayon sa pag-ibig na yan. Salamat po na marami dahil ikaw ay mapagmahal na Diyos, mabiyayang Diyos. Para doon sa hindi pa nakakaranas ng pag-ibig mo, Lord, kumilos ka sa kanila. Wala kaming ibang nais na maranasan sa buhay namin sa mga sandaling ito, kundi ang pag-ibig mo, Panginoon. Patuningan, ikaw ay mabuting Diyos. Patuloy na nagmamahal at kumakalinga sa amin. For that, we thank you. We thank you so much. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Many years ago, alam niyo, meron akong kasama sa ministeryo. Nung nagsisimula pa lamang ako sa ministry. Noong mga panahon ngayon, halos gabi-gabi, meron kaming mga gawaan sa iba't ibang lugar. No? At meron akong dalawang kasama. Palagi kong kasama. Isang dalaga, isang binata. Hindi ko babanggitin kung anong pangalan nila, pero gagawa tayo ng fictitious name para sa kanila. Yung dalaga, papangalanan nating Sky, at yung lalaki, yung binata, ay papangalanan nating Archie. And they were very close noong mga panahon na yun. Kahit saan kaming lugar pumunta, kahit saan ng Bible study, sila ay laging magkasama. Silang dalawang partner. Pag umuulan, silang dalawa ang magkasukob sa payong. Pag naglalakad kami, hindi pa uso na ng mga sasakyan, wala pa kami sasakyan noon, talagang naglalakad kami, nagko-commute. Laging silang dalawang magkasabay. Pag merong outing, sila ang partner. At matagal silang ganyan. Pero si Archie ay hindi nandiligaw kay Sky. Siyempre, hindi pa panahon. No? Hindi pa panahon. Pero sa isipan ni Archie na kapag niligawan niya si Sky, ay tiyak na sasagutin siya ng oo dahil close sila. Malambing si Sky sa kanya. Talagang, sa madaling sabi, hindi nagdududa si Archie na mababasted. Dahil talagang close sila, sweet sa kanya, malambing. Silang dalawang magkasama lagi. At yun nga, dumating na yung moment of truth. Dumating yung moment of truth na nagtapat si Archie kay Sky. At ang nangyari ay parang pinagsakluban ng langit at lupa si Archie dahil sinabi sa kanya ni Sky na hindi ganun ang feeling niya kay Archie. Wala siyang ganung feeling. Walang mutual feeling kay Archie si Sky. Walang ganung damdamin si Sky kay Archie. Sabihin. At dahil doon, talagang nanlumo si Archie. Yung inaakala niya na totoo ay mali pala. Mali ang interpretasyon niya sa mga kilos ni Sky. So yung iniisip niya na totoo ay hindi pala. Sa pag-unawa natin ng Biblia, madalas ay parang ganyan din. No? Iniisip natin na ito ang totoo, ito ang sinasabi ng Biblia. Period. Pero kapag sinuri nating maigi, mali pala ang intindi natin. At ang isang paraan sa pag-unawa sa sinasabi ng Biblia ay ang alamin
kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga manunulat sa kanilang mga orihinal na mambabasa ayon sa kanilang kultura at pagkakaintindihan at hindi ayon sa ating kultura at pagkakaintindi. Tandaan natin, ang kultura at lengguwahe ng Biblia ay hindi natin kultura at lengguwahe ngayon. Ang binabasa nating aklat, ang Biblia ay napakatandang aklat. Isang napakatandang aklat. Ito ay 2,000 years old na aklat. At dahil dyan, dahil ang Biblia ay isang napakatandang aklat, meron mga bahagi ito, meron mga bahagi dito, hindi naman lahat, kundi meron mga bahagi dito na talagang magkakamali tayo ng intindi kapag hindi natin sinaliksik at sinuri ang ibig sabihin. At isa sa mga yan ay ang salitang Gehina. Yung salitang Gehina na isinalin sa wikang Tagalog na impyerno. Sa Ingles ay hell. Pero sa orihinal, ito ay Gehina. Ngayon, kapag sinabi kong impyerno, meron na agad pumapasok sa isipan nyo. At alam ko kung ano yun, dahil yun din ang pagkakaunawa ko noon. No? At yun ang pagkakaintindi natin. Yun ang nakinamulatan natin yung larawan na yun nasa ating isip kapag sinabing impyerno. Impyerno. Yun. Pero, ang salitang Gehina ay hindi ganoon ang ibig sabihin. Yun ang problema eh. No? Yung salitang Gehina ay hindi katulad nung nasa isipan natin kapag sinabing impyerno. Sabi nyo, pag sinabi kong mag-imagine kayo ng Gehina, marami sa inyo hindi alam yung salitang ngayon. Kaya halos walang pumapasok sa isipan nyo. Pero pag sinabing impyerno, ang daming pumapasok sa isipan nyo. Naandun yung apoy, naglalagablab, ando si Satanas, may dalang mahabang buntot, etc. Yung mga ganong larawan. Pero, ang salitang Gehina, na isinalin sa wikang Ingles na hell at sa Tagalog nga ay impyerno, hindi ganun ang pagkaunawa ng mga tao ng panahon ni Kristo. At maging si Kristo, hindi ganun ang pagkaunawa doon sa salitang Gehina. Iba yung kanyang pagkaunawa. Sa kanilang kultura at pagkakaintindihan noon, nagkakaintindihan sila kapag sinabi ni Jesus na Gehina. Pero sa atin ngayon, pag sinabing impyerno, meron tayong ibang interpretasyon, meron tayong ibang pagkaunawa. Ang unawa natin sa salitang impyerno ay yung larawan ng impyernong nakagisna natin na nagmula sa Romano Katolikong si Dante Alighieri, na siya ang nagbigay nito ng larawan sa kanyang literatura, sa kanyang aklat na Dante's Inferno. At doon nabuo ang isipan natin, dahil nagpasalin-salin na yan ang itinuro sa atin. Pero ng panahon ni Jesus, ang Gehina, na yun nga ay yung doon nagmula yung salitang impyerno, ay isang physical na lugar. Isang physical na lugar. Kung paano ang dagat ay isang physical na lugar. Bakit ko inilan tulad sa dagat? Makikita nyo maya-maya. So, ang Gehina ay ang lambak sa katimurang bahagi ng Jerusalem, south of Jerusalem. Sa Lumang Tipan, ang tawag dito ay lambak ng Hinom. Pero noong panahon ng tinatawag na 400 silent years or yung intertestamental period, ang Gehina ay iniugnay ng mga Hudyo sa pagpaparusa ng Diyos sa Israel. At itong diwang ito ng pagpaparusa ng Diyos sa Israel ang nasa isip ni Jesus nang sabihin niya ang Mark 19:42 hanggang 50 na ating babasahin ngayon. So ang sabi sa Mark 9, simula sa verse 42. Ang sinuman ay maaaring maging sanhi ng pagkakatisod ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Mabuti pa sa kanya na talian ng gilingang bato sa leeg at itapon siya sa dagat. Kapag ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakatisod, putulin mo ito. Mabuti pa sa iyo na pumasok sa buhay na putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na pupunta sa Gehina o yung impyerno. Ang apoy doon ay hindi namamatay. Verse 45. Gayon din kapag ang isang paa mo ang naging sanhi ng iyong pagkakatisod, putulin mo ito. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na itapon sa
impyerno o gihina, sa apoy na hindi namamatay. Kapag ang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakatisod, dukitin mo ito. Mabuti pa sa iyo na pumasok sa paghahari ng Diyos, sa kingdom of God, o yung kingdom life, na iisang mata kaysa may dalawang mata na itapon sa gihina ng apoy, o impyerno ng apoy. Nilagtawan ko yung verses 44 at saka 46 kasi sa mapapagkatiwalaang manuskrito, wala yung dalawang verses na yon. Kasi kaparehas yun ng verse 48. Ang sabi sa verse 48, doon ay hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Ito ay sapagkat ang bawat isa ay aas na ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kapag ito ay tumabang, paano pa ito muling aalat? Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Isipin nyo, naging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Bakit sa dagat ka lang dapat itapon? Pero kapag ang sanhi ng iyong pagkakasala ang iyong kamay, paa, mata, bakit sa impyerno ka dapat itapon? Dito pa lang, meron na tayong lead o palatandaan kung paano dapat natin unawain ang salitang gihina. Ang gihina o yung impyerno na tinatawag dito sa Mark 9 ay hindi ang impyerno na nasa isip natin o yung alam ng maraming Kristiyano. Yun lang ang akala ng marami pero hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus ay gihina. Hindi yung impyernong inimbento natin. Sinasabing inimbento sapagkat saan nakuha yung ganong larawan ng impyerno? Samantalang yun ay nagmula sa salitang gihina. At itong gihina na sinasabi ni Jesus ay hindi naman yun. So saan nakuha ng tao yung ganong larawan ng impyerno o gihina? Yun ang isang malaking tanong. Pansinin niyo yung konteksto nito itong Mark chapter 9 verses 42 hanggang 50. Tingnan niyo ang pagtatali ng isang malaking batong gilingan sa leeg ng isang tao at itapon siya sa dagat. Ano yun? Yun ay isang capital punishment, parusang kamatayan nung panahon ng Roman government. Nung panahon na yun ni Jesus. Yun ang isang paraan ng parusang kamatayan kapag ang isang tao ay nakagawa ng isang partikular na krimen. Yun ang ginagawa sa kanya. At yung capital punishment na yun ay sa tingin ng mga Hudyo, sobrang hindi makatao yun. Pero yun ang ginagawa ng mga Romano. Pero isipin nyo, sabi ni Jesus, mas mabuti pang ganun din ang gawin sa iyo kung ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Mas mabuti raw, talian ka sa leeg ng malaking bato at itapon ka sa dagat kung ikaw ay magkasala o kung ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Anong binibigyan diin dito ni Jesus? Binibigyan diin lamang ni Jesus na ang maging sanhi ka ng pagkakasala ng mga sumampalataya sa Kanya ay isang seryosong pagkakasala. Seryosong pagkakasala. Ganun din naman, binibigyan din ni Jesus na ang pagre-rebelde sa Diyos ay seryosong pagkakasala na mauuwi sa kaparehong parusa na ibinigay ng Diyos sa mga taong nagrebelde sa Kanya nang sila ay itapon o tinapon sa lambak ng hinom at ang kanilang mga bangkay ay inuod at sinunog. Yun ang binibigyan din ni Jesus. Na ang pagre-rebelde sa Diyos ng mga Israelita, ng mga Hudyo noong panahon na yun, ay mauuwi sa parusang ibinigay ng Diyos doon sa mga Hudyong nauna sa kanila sa Old Testament nang sila ay yung kanilang mga bangkay ay itapon sa lambak ng hinom na doon ay sinunog yung kanilang mga bangkay at inuod. Yung larawan na yon na binanggit ni Jesus ay kinuha niya sa Isaiah 66 verse 24 na ang sabi doon sa Isaiah 66:24, at paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem, makikita nila ang bangkay ng mga taong nagrebelde sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay at ang apoy na susunog sa kanila ay hindi rin mamamatay. At pandidirihan sila ng lahat ng tao. Ano ang nangyari sa mga bangkay na ito? Bakit nagkalat sila doon? Bakit hindi sila inilibing? Dahil sa kanilang pagrebelde sa Diyos, napakarami sa kanila ang namatay na walang paglilibingan. Dahil sobra-sobra yung bangkay
Halos wala nang mapaglibingan. At kung babasahin natin, at gusto kong basahin nga sa inyo, yung sinabi ni Jeremiah tungkol doon sa pangyayari na yon. Sabi sa Jeremiah chapter 7, verses 30 hanggang 33. Sinabi ng Panginoon, gumawa ng masama ang mga tao ng Huda. Inilagay nila ang mga kasuklam-suklam nilang Diyos-Diyosan doon sa templo, ang lugar na pinili ko kung saan ako pararangalan. Kaya nadumisan ito. Nagtayo rin sila ng sambahan sa mataas na lugar sa Tophet, sa lambak ng Ben Hinnom. Ito yung lambak ng Ben Hinnom na sa Grego ay sinali na Gehenna. Para roon nila sunugin ang mga anak nila bilang handog. Hindi ko ito iniutos sa kanila ni pumasok man lang sa isip ko. Kaya mag-ingat kayo dahil ako ang Panginoon ay nagsasabing darating ang araw na ang lugar na yon ay hindi natatawaging Tophet o lambak ng Ben Hinnom kundi lambak ng patayan. Sapagkat doon ililibing ang maraming bangkay hanggang sa wala ng lugar na mapaglibingan. Ang mga bangkay ng mamamayan ko ay kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop at walang sinumang magtataboy sa mga ito. Yun ang nangyari sa bayan ng Diyos ng panahon ngayon. Na dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, mayroong paghahatol na ibinigay ang Diyos sa kanila at maraming bangkay ang itinapon sa Ben Hinnom, sa lambak ng Ben Hinnom. At dahil wala na halos mapaglibingan, nagkalat ang bangkay nila doon na sinunog na lang at yung mga uod ay talagang ninanamnam yung kanilang mga laman doon. Ito nga ang sinabi ni Isaiah doon sa Isaiah 66:24. At paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem, makikita nila ang bangkay ng mga taong nagrebelde sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay at ang apoy na susunog sa kanila ay hindi rin mamamatay. At pandidirihan sila ng lahat ng tao. Yan ang background ng Gehenna o lambak ng Ben Hinnom. Na ang bayan ni God, ang mga Huda, ay nagrebelde sa kanya kaya sila ay minasaker. Talagang pinatay sila ng kanilang mga kaaway at doon sa lambak ng Hinnom itinapon ang kanilang mga bangkay kung saan inuud sila doon, sinunog doon. Sa madaling sabi, ang Gehenna o yung lambak ng Hinnom ay parusa ng Diyos sa mga Hudyo dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Ngayon, dito sa Mark chapter 9, kung papansin niyo, merong dalawang parusang binabanggit si Jesus. Yung parusa ng gobyerno ng pamahal ng Roma, parusang kamatayan na tatalian sa liig ng malaking bato, gilingang bato ang isang tao at itatapon sa dagat. Yun ang isang parusa. Yung pangalawang parusang binabanggit niya ay yung parusa ng Diyos sa mga nagrebelde sa kanya sa Lumang Tipan, na ang mga rebelding yun ay itinapon sa lambak ng Hinnom, na doon ay inuud sila at sinunog ang kanilang mga bangkay. Kaya itong Gehenna ay dapat nating isipin, ano ba ito? Gehenna, tandaan niyo sa Grego, Gehenna, pero sa Tagalog, impyerno. So kung isipin, itong impyerno, ano ba talaga ito? Ano sinasabi ni Diyos tungkol sa impyerno? Alisin muna natin sa isipan natin yung nakigis na nating larawan ng impyerno. Tingnan muna natin yung sinasabi dito. Itong impyerno to, ano to? Yung Gehenna, ano to? At ito nga, nakita natin yung background kung ano ang nangyari sa lambak ng Hinnom o doon sa tinatawag na Gehenna. Sinasabi ni Jesus sa mga tagapakinig niyo noon. Tandaan niyo, nagsasalita si Jesus sa kanyang mga tagapakinig 2,000 years ago. Hindi sa atin. Hindi tayo ang original na sinasabihan ni Jesus. Ang original na sinasabihan ni Jesus ay yung mga Hudyo naroon, yung kaharap niya. Na sinasabi niya sa kanila, mas mabuti pang putulin nila ang kanilang mga kamay at paa-advocatein nila ang kanilang mga mata, pero maranasan naman nila ang buhay o yung kingdom life. Kingdom life. Ano ba ang panawagan sa kanila ni Jesus sa simula't simula? Repent, for the kingdom of God is near. Yung pamumuhay na nais ng Diyos sa kanila, yung eternal life, yung abundant life, na kung mas maigi pa, no? Sinasabi ni Jesus, mas maigi pa na magkaroon kayo ng eternal life, abundant life, kingdom life, kahit wala kayong paa, wala kayong kamay, na katulad ni Nick
Paano ba ipapronounce yung apelyido niya? Yan nasa larawan. Wala siyang kamay, wala siyang paa, pero siya ay mayroong kingdom life. Pumasok siya sa buhay. Nararanasan niya yung magandang buhay, yung abundant life, yung eternal life ni Jesus. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Mas mabuti pang maging ganun kayo. Kesa, buo nga ang katawan ninyo, pero dumating naman ang judgment ni God sa inyo. Mas mabuti pang putulin niyo ng inyong mga kamay. At paa. At dukitin ang inyong mga mata. Pero magkaroon kayo ng buhay. Magkaroon kayo ng kingdom life. Kesa kumpleto nga ang katawan ninyo, bahagi ng katawan ninyo, pero itapon naman kayo sa lambak ng hinam dahil sa pagre-rebelde nyo kay God. At ang warning na ito, nagsisilbing warning ito sa mga Hudyong tagapakinig niya. Ang warning na ito ay tumutukoy sa darating na pagkawasak ng Jerusalem dahil sa kanilang patuloy na pagre-rebelde laban kay God. Yung nangyari sa Jerusalem noong AD 70 ay halos larawan ng Ben Hinnom, ng lambak ng Ben Hinnom o ng Gehenna. Tandaan niyo, yung larawan na nangyari sa kanila doon sa pagkawasak ng Jerusalem kung saan milyon tao ang namatay, Hudyo ang namatay, ay halos larawan ng Gehenna o ng lambak ng Ben Hinnom. At yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Hindi ito basta pagkakasala lamang. Nagkasala yung kamay mo, impyerno ka na. Yung alam nating impyerno. Nagkasala yung paa mo, impyerno ka na kaagad. Yung sinasabi nating impyerno. Nagkasala yung mata mo, impyerno ka na agad. Hindi yun sinasabi ni Kristo. Masyadong mababaw yun kung yun lang ang sinasabi ni Jesus. Merong sinasabi si Jesus dito na mas malalim, at ito nga yun, yung kapag hindi kayo nagsisi, kapag hindi kayo tumalima kay God, babalik kayo doon sa nangyari sa mga ninuno ninyo. Mararanasan ninyo ang naranasan nila. Papasok kayo, itatapon kayo sa Gehenna. At yun nga ang nangyari noong AD 70. Kaya dito sa Mark chapter 9 verse 49, verse 50, ganito ang sinabi ni Jesus. Sapagkat ang lahat ng Hudyo, sapagkat ang lahat ay aasinan sa apoy. At totoo ang buong Jerusalem ay inasnan sa apoy noong AD 70. Verse 50, ang sabi niya, mabuti ang asin. Pero kung mawala ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo ng asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isa't isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo. Ang mga Hudyo, kung babasahin niyo yung Matthew chapter 5, you are the salt of the earth. Di ba ang sabi niya? You are the light of the world, ang sabi niya. Ang talagang tinutukoy niya, yung mga handog, yung nakikinig sa kanya, you are the salt of the earth. Sabi niya doon sa mga nakikinig sa kanya. Yun yung mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo talaga, sila ang pinili ng Diyos, sila ang bayang pinili ng Diyos, at sila ang dapat na maging asin ng sanlibutan. Ina-apply na lang natin ito sa atin ngayon. Pero ang original na talagang sinasabihan ni Jesus na maging asin kayo ng sanlibutan ay ang mga Hudyo. Pero, yun nga, dapat sana sila ay asin at ilaw ng sanlibutan, pero hindi nila natupad yun, nawala ang kanilang alat. Kaya ang sinapit nila, anong sinapit nila? Ang sinapit nila ay malagihinang kaparusahan noong AD 70. Kaya ang Gehenna dito ay hindi tumutukoy doon sa tinatawag na eternal torment, yung walang hanggang pagpapahirap o pag-torture. Yung iba, kung nabasa nila sa Biblia, pag nakabasa ng talata na mayroong apoy, ang pumapasok agad impyerno. Bakit kaya ganun? Ano? Pag nakabasa ng isang talata mula sa Biblia tungkol sa apoy, impyerno agad ang nasa isip. Lalo na kung apoy at uod, no? Yun agad ang pumapasok. Nagbibigay agad ng conclusion na impyerno yun. Mayroong eternal worms at eternal fire. Tapos yun ang ipapangaral, yun ang ituturo. At yung iba naman, nakikinig. Ganun ang impyerno. Pero hindi ganun ang nasa isip ni Jesus. Hindi ganun ang nasa isip ni Jesus. Ganun ang conclusion ng tao, pero hindi yun ang nasa isip ni Jesus. Ang nasa isip ni Jesus,
nang banggitin niya yung gihina ay yung sinasabi sa Jeremiah chapter 7 at saka doon sa Isaiah 66 verse 24. Yun ang nasa isip ni Jesus. At alam ito ng mga nakikinig sa kanya. Nagkakaintindihan sila ng panahon na yun. Kumbaga para sa atin, no? Kung kayo ay naging teenager na noong mga 1970s, no? Nagkakaintindihan tayo kapag sinabi nating tondo. Halimbawa, may isang Amerikano na nagkukwento at sinabi niya na gumala kami, ito, during 1970s to, gumala kami sa Manila pero iniwasan namin ng tondo. Pag sinabi niya gano'n, ikaw na taga-Caloocan noong 1970s, alam mo na ang ibig sabihin ng Amerikano kung bakit niya iniwasan ng tondo. Hindi mo iisipin na bilang taga-Caloocan noong 1970, nung panahon na yon, hindi mo iisipin, kaya niya iniwasan yung tondo kasi wala kasing traffic, kasi matraffic doon. Hindi yun ang iisipin mo. Hindi mo rin iisipin na, kaya iniwasan ng Amerikanong to yung tondo kasi walang masyadong makikita doon. Hindi yun. Hindi yun ang iisipin mo. Hindi mo rin iisipin na, kaya iniwasan yung tondo kasi walang makakainan doon. Walang restaurant doon. Hindi yun ang iisipin mo. Alam agad ng isang taga-Caloocan, nung mga panahon na yon, kapag sinabing tondo. Alam niya agad yun. Ganon din ang gihina. Alam ng mga nakikinig kay Jesus kung ano yung gihina. Unfortunately, hindi yun yung alam natin ngayon na impyerno. Iba yung kanilang pagkakaintindi doon. Ang pagkakaintindi nila sa gihina o yung impyerno na sinalin sa Tagalog na impyerno ay merong kinalaman sa paglalarawan ni Jeremiah at ni Isaiah sa propesiya tungkol sa Israel o sa Huda na kaugnay ang Valley of Hinnom or yung lambak ng Hinnom. Sabi nga ng isang manunulat na si Chris Lowen, a corpse thrown into Gehenna is reminiscent of the dead bodies in Jeremiah's Valley of Slaughter and Isaiah's Scene of Massacre. Ang bangkay na itinapon sa Gehenna ay nagpapaalala ng mga katawang patay sa lambak ng patayan na binanggit ni Jeremiah at sa eksena ng massacre na binanggit ni Isaiah. So yun, ang kanilang pagkaunawa sa Gehenna. Pero tayo ngayon, pag nakabasa tayo ng salitang apoy sa New Testament, agad-agad pumapasok sa isipan natin ay impyerno na inilarawan ni Dante Alighieri sa kanyang Dante's Inferno na aklat. Isipin nyo, bakit naman lalalang sigad ng eternal worms? Bakit naman lalalang sigad ng uod na eternal? Anong silbi ng uod na eternal na walang hanggan na hindi namamatay? Anong silbi nun? Kung meron ng eternal fire, bakit kailangan palagyan ni God ng eternal worms? Ganun ba kasadista si God? Ganun ba kasadista ang Diyos natin? Na may eternal fire na dinagdagan niya pa ng eternal worms, bulating mga uod na hindi namamatay. Buti pa immortal na uod. Bakit siya lalalang ng immortal na uod? No wonder ang tingin ng mga ateista sa Diyos natin ay isang halimaw. Yan ang napapala natin minsan. Na mga ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang tawag sa Diyos natin ay halimaw. Kasi nga, yung paglalarawan natin, yung maling paglalarawan natin sa Diyos. Yung maling pagkaunawa natin sa Biblia. Tapos ipinapangaral pa natin na kapag hindi tinanggap si Jesus ng isang tao, hindi siya papasok sa heaven, sa halip tatapos siya sa lake of fire. Yun ang ating mensahe. Pero tandaan nyo to, ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi parang isang ticket para makapasok ka sa langit o isang vaccine para makaiwas ka sa impyerno. Sa halip, ang pagtanggap kay Jesus ay isang covenant o tipan na sa bahagi ni Jesus ay siya ang magiging tagapagligtas mo mula sa iyong makasalanan, pangit at masamang pamumuhay. At sa iyong bahagi naman ay susundin mo siya bilang iyong Panginoon. Yun ang pagtanggap kay Jesus. Kaya huwag natin gawing panakot ang impyerno o yung lake of fire sa mga tao na kung di sila tatanggap kay Jesus ay tatapon sila sa lawang apoy.
Ulitin ko sa inyo, hindi mula sa impyerno iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ang mga tao. Hindi mula sa impyerno. Kung ang tanong niya Pastor, mula saan niligtas ni Jesus ang mga tao? Mula sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nasa 1 Peter 1:18 hanggang 19. Na ang sabi doon, alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At ang pinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. So yung dugo ni Kristo, tinubos tayo mula saan? Mula sa impyerno? Hindi. Nabanggit ko na to sa ating pagtalakay minsan. Tayo ay tinubos mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Doon tayo tinubos. So bakit natin gustong manampalataya ang mga tao kay Jesus? Ang sagot ng marami dyan, para pumunta sa langit. Mali ang sagot. Kaya natin sila gustong tumanggap kay Jesus. Gusto natin sila magkaroon ng kaugnayan kay Jesus para sila ay mahango mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, sa masamang pamumuhay, sa pangit na pamumuhay. Yun ang layunin. Ngayon, sa final judgment, ang lahat ng ayaw kay God at laban kay God ay itatapon sa lawang apoy. Tatapon sa lawang apoy. Pero ang tanong, ano ang ibig sabihin ng itatapon sa lawang apoy? Ano ang ibig sabihin ng lawang apoy? Ano ba to? Sa Revelation 20 verse 10 at 14, meron tayong mababasa tungkol dyan na binanggit yung mga katagang yan. Okay? So, babasahin ko. Verse 10, ang sabi, at ang diablo na nanglinglang sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at ng asupre. Lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon ang mabangis na hayop at ang bula ang propeta at doon sila pahihirapan araw at gabi, magpakailan pa man. Sa verse 14, itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi nasumpang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Ngayon, hindi madaling intindihin to. Hindi madaling intindihin to. Dahil una sa lahat, ano yung mabangis na hayop? Ano yung bula ang propeta? At kung ito ilawang apoy, bakit may araw at gabi? So, hindi ito hindi ito literal, hindi ito maaring unawain na literal na ganyan. Ang mabangis na hayop, ano yun? Ano yun? Kung ito ay hindi literal na mabangis na hayop, tulad ng leon, ano to? Kung hindi yun literal na leon, therefore yung ibang mga bahagi dito ay hindi rin literal. Ito ay symbolic. At ang Revelation is a highly symbolic book. Napakadaming dito, simbolo lamang, hindi literal. Kaya hindi ko sinasuggest na basahin niyo yan as is. Merong ibig sabihin ang mga nakasulat diyan. At dito, ang iglesia, simula sa kasaysayan, hindi nagkakaisa sa pagkaunawa o sa pag-unawa ng tinatawag na lake of fire. Kung titingnan niyo yung kamatayan, ano ba yung kamatayan? Tao ba to? Hindi, di ba? Ang kamatayan ay isang experience, isang karanasan. Pero bakit siya tinapon sa lawang apoy? So doon pa lang, meron ng problema So hindi to pwede maging literal. Kaya ang mga Kristiyano, mga guro sa iglesia, mula sa kasaysayan ng iglesia hanggang sa panahon natin, hindi nagkakaisa kung ano ang ibig sabihin ng lake of fire. So at least meron tatlong paniniwala tungkol sa lake of fire. Ang una, ang lake of fire o ang lawang apoy ay simbolo ng pagdadalisay. Simbolo ng pagdadalisay. Yun ang isang paniniwala. Ito ang itinuturo ng mga sinaunang guro ng iglesia, yung early church fathers. Tulad ni Clement of Alexandria, ni Origen, at ni Gregory of Nyssa. Ang mga ito ay mga kilalang tagapagturo, respetadong tagapagturo ng iglesia nung bata pa ang iglesia.
Ang sabi nila, ang lawang apoy sa Revelation ay simbolo lamang ng pagdadalisay sa mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa unang pagkakataon. Nang ibig nilang sabihin, kailangan ang mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos doon sa bagong Jerusalem, sa unang pagkakataon, kailangan nilang dalisayin muna. Kailangan silang dalisayin dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. At kalaunan, kapag sila'y nadalisay na, tatanggapin sila ng Diyos sa bagong Jerusalem at mararanasan din nila ang pag-ibig ni God. So, yun ang, sa madaling sabi, ang pananaw na ito, yung tinatawag na universalism. At sinasabi nila na, kaya mababasa ninyo sa Revelation 21, ang pintuan o yung gate ng New Jerusalem ay mananatiling bukas. No? Hindi isasara yun. Kasi, yun nga, pag nadalisay na yung mga taong ito, sila ay makakapasok na doon sa New Jerusalem. Yun ang kanilang paliwanag. Okay? At itong mga to ay hindi pwedeng sabihin heretic. Sila ay mga tagapagturo ng iglesia. At maging sa panahon natin, merong ganyan mga theologians at mga Bible teachers na ganyan din ang paniniwala. Okay? Ang pangalawang paniniwala tungkol sa Lake of Fire ay ito ay isang literal na lugar. Isang literal na lugar. Ayon sa pananaw na ito, doon parurusahan ng Diyos ang mga makasalanan araw at gabi. Nagpakailan pa man. Forever and ever. Pero ang problema sa pananaw na ito, ang aklat ng Revelation, sabi ko nga kanina, ay highly symbolic. Kaya hindi basta-basta dapat intindihan sa literal na paraan. Halimbawa, sabi ko na nga kanina, paano literal na itatapon ni God ang kamatayan sa lawang apoy? Ang kamatayan ay wala namang physical element. Mayroong ontological reality ang kamatayan, katulad ng pag-ibig, pananampalataya, yung pag-asa, may mga ontological reality yan. Totoo yan. Nararanasan. Pero wala silang physical element para itapon sa lawang apoy. Kung literal yung lawang apoy na yon. So, hindi pwedeng maging literal. Bagamat marami ang naniniwala sa pananaw na ito, may problema nga. No? May problema sa ganang pag-unawa. So, anong ibig sabihin ng itinapon ni God ang kamatayan sa lawang apoy? Dahil ang sabi nga doon sa Revelation 20 verse 14, itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Anong ibig sabihin nun? Ibig lang sabihin nun na mawawala na ang kamatayan. Mawawala na ang Hades. At yun nga ang sabi sa Revelation 21:4. There is no more death. Wala nang kamatayan. Pagdating ng panahon na yun. Kaya ang Lake of Fire ay simbolo lang ng pag-alis o extinction ng kamatayan. At ang pangatlo na paniniwala ukol sa Lake of Fire, ang Lake of Fire ay simbolo ng paglipol o pagkawala sa pag-iral ng mga taong laban kay God at ayaw kay God. Ang Lake of Fire ay simbolo ng paglipol o pagkawala sa pag-iral ng mga taong laban kay God at ayaw kay God. Medyo nabanggit ko na, pero dadagdagan ko pa. Sa pananaw na to, sinasabi ng pananaw na to na lahat ng laban kay God, lahat ng ayaw kay God ay mawawala sa pag-iral. Hindi lahat ng makasalanan. Tandaan nyo to, hindi lahat ng makasalanan. Hindi ako naniniwala na dahil hindi tumanggap kay ito na naman tumanggap kay Jesus yung dahil hindi tumanggap kay Jesus sa impyerno agad punta. Yan ang mga ganyan ang paniniwala ng mga fundamentalist Pag hindi ka tumanggap kay Jesus, sa impyerno ka. Hindi ako naniniwala doon. Ang tanging mga tao na aalisin ni God sa pag-iral o i-extinct o i-annihilate ni God ay yung mga laban sa Kanya at ayaw sa Kanya. At ito yung simbolo ng paglipol. Yung Lake of Fire, simbolo ng paglipol. Makikita nyo sa Biblia, ang apoy, pag ginamit ni God ang apoy sa Biblia, hindi ito tumutukoy sa pagpapahirap. Torture, hindi niya makikita sa Biblia yan.
Sa halip, pag ginamit ni God ang apoy sa kanyang mga kalaban, malilipol sila. Malilipol sila. Ha? Halimbawa, sa Genesis chapter 19, verse 24, yung sa Sodom at Gomorrah. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire. Asupre at apoy din, ha? Sulfur and fire from the Lord out of heaven. Sa Tagalog, ang sabi sa ang Biblia 2001, at buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy. Itong dalawang to lagi magkasama kapag dilipulin ni God ang kanyang mga kaaway. Ginawa ni God na paulanan sila ng apoy para sila ay malipol, mawala, maging abo. Ha? Hindi para pahirapan yung mga taga-Sodoma. Hindi para i-torture sila. Kundi para i-annihilate sila o lipulin sila. Kaya sa 2 Peter 2:6, ang sabi, and if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction and made them an example of what is coming to the ungodly. Nang ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah ay natupok ng apoy, hinatulan sila ng matinding pagkalipol upang maging halimbawa sa mga mamumuhay ng masama. Ano raw yung halimbawa para sa mga mamumuhay ng masama? Matinding pagkalipol, extinction, malilipol sila, mapupuksa sila. Ibig sabihin, mawawala sila sa pag-iral. At iyan ang diwa ng lake of fire sa Revelation. Ang lipulin sila o mawala sila sa pag-iral. Extinction, annihilation. Ang lake of fire ay hindi eternal torment. Ito ay pagsasalarawan lamang ng pagkawala o hindi na pag-iral ng tao, ng diablo, ng kamatayan, ng Hades, ng lahat ng itatapon doon. Hindi na sila iiral magpakailanman. That's why the judgment is eternal. Eternal judgment. Yung paparusa sa kanila ay eternal dahil hindi na sila muling babalik sa kanilang pag-iral. Habang panahon na sila roon, magpasawalang ganon silang mawawala. Yun ang judgment sa kanila. Yun ang parusa doon sa mga ayaw at laban kay God. Pero hindi sa lahat ng mga makasalanan. Ang unang iglesia sa early church, wala silang paniniwala na katulad ng paniniwala ng marami ngayon tungkol sa impyerno. Yung pagpapahirap ng Diyos, itotorture ng Diyos sa impyerno ang mga tao forever and ever dahil lamang sa 80 taon na pamumuhay nila dito na makasalanan. Ang iba sa kanila, halimbawa sa Roman Catholic Church, marami sa kanila ang nagsisimba, marami sa kanila. Pero alam natin ang buhay nila. Alam natin na hindi ugma yung kanilang paniniwala sa kanilang pamumuhay. Isipin ninyo, 80 years. 80 years na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang pamumuhay niya, hindi katulad ng pamumuhay ni Hitler, hindi katulad ni Stalin o ni Bin Laden. Basta, makasalanan sila. Sa loob ng 80 taon, nandito sa lupa. Pag napatay sila, anong parusa? Ayon sa traditional na paniniwala. Doon sa lawang apoy na merong immortal na uod at immortal na apoy, eternal fire, susunugin sila doon, hindi ng isang araw lang, hindi ng 2 araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan, hindi isang taon, kundi forever and ever. Hindi 80 years. Hindi 800 years, hindi 8,000 years, hindi 80,000 years, hindi million years, hindi trillion years, kundi forever and ever. Walang katapusang pagpaparusa sa 80 taon na ipinamuhay nila sa lupa. Mas matindi kung halimbawa 10 taong gulang na bata na may isip na siya. Hindi siya tumanggap kay Kristo. Namatay siya. Ganun din ang parusa. Forever and ever din. For 10 years na yung batang yun namuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang parusa na makatarong ng Diyos, itapon siya doon sa naglalagablab na apoy na mayroong immortal na uod
Parusahan siya doon, ilagay siya doon, hindi lang 10 years, hindi lang 100 years, hindi lang 1,000 years, hindi lang 100,000 years, hindi lang 1 million, hindi lang 1 trillion years, kundi forever and ever. Sa 10 taon na pamumuhay ng bata na yun, yun ba ang pagiging makatarungan? Naniniwala ako sa impyerno, pero hindi doon tradisyonal na pagkaunawa dito. Ang impyernong pinaniniwalaan ko ay yung sinasabi sa Biblia na Gehena. Yun ang paniniwala ko sa impyerno. Yung Gehena na sinabi ni Jesus. Yung larawan ng pagkalipol or extinction. At hindi yung walang hanggang pagpaparusa. Ngayon, ibig bang sabihin ito na binubura ko mula sa Biblia ang impyernong alam natin at nakagis na natin? Hindi. Dahil hindi ko kailangan burahin mula sa Biblia ang wala naman sa Biblia. Dahil ito ay nagmula lang sa isipan ni Dante Alighieri, yung larawan ng impyernong alam natin ngayon. Pero sa isipan ni Jesus, nung sinasabi niya sa mga tao, doon sa mga kababayan niya, yung tungkol sa Gehena, ang nasa isipan niya ay sinasabi ni Jeremiah at saka ni Isaiah. Ang totoo, hindi nagkaroon ng ganyang konsepto sa isipan ni God at ni Jesus. Hindi nagkaroon ng ganyang konsepto. Ang Diyos natin mapagmahal. Ang Diyos natin makatarungan. Hindi siya gagawa ng ganyang lugar. Sinabi niya na pumaroon kayo sa impyerno na kung saan nilalang para sa anghel, sa diablo at sa kanyang anghel. Saan mo mapupunta ang diablo? Sa lake of fire. Extinction. Doon sila itatapon sa pagkawala. They will not exist any longer. Pero dahil sa nakagis na natin yung larawan ng impyernong inilarawan ni Dante Alighieri at ni John Milton, yun ang pumasok na natanim na sa isipan natin. Pero ang makikita natin sa Biblia, and by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, He condemned them to extinction and made them an example of what is coming to the ungodly. Yun ang mangyayari sa mga ungodly, sa mga laban kay God, sa mga ayaw kay God. Extinction. Mawawala sila. Annihilation. Kaya, it's up to you. No? It's up to you kung gusto nyo paniwalaan yung traditional na paniniwala sa impyerno. Nasa sa inyo yan. Pag-aralan nyo maigi at kung talagang maididepensa nyo mula sa Biblia na yan ang totoo, then go ahead. Walang problema sa akin yun. Sabi ko sa inyo, 3 ang paniniwala ng Kristyanismo tungkol sa hell, sa lake of fire. No? Ang mahalaga ngayon, mahalin natin ang isa't isa. Sabi nga ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, magtaglay kayo ng asin para magtulungan sa isa't isa. Magmahalan sa isa't isa. Lumago kay Jesus. To be in love with Jesus. Yun ang mahalaga sa buhay natin. Matuto tayong magmahal kay God. Okay? Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po ng marami sa iyo. Ano man ang narinig namin, nawa ay pagmuni-muni namin at muli namin pag-aralan sa aming mga sariling pagkakataon at ikaw magturo sa amin kung ano man ang nais mo na maging application to sa buhay namin, Panginoon. Ikaw na mismo ang magturo sa amin. Dahil, Panginoon, narito kami, bukas ang aming puso, bukas ang aming isipan at nais namin na matuto mula sa iyo. Lord, may the Holy Spirit lead us and teach us. At pinubuksan namin ang aming mga puso sa Kanya para matuto pa. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.